Okay mga Lods, pagpatuloy na po natin ang kwento ni Valentin Rosales at ang kanyang pa-victim card. Diyos ko! Oh my God. Ngayon, ayoko namang i-invalidate yung nararamdaman niya. If he feels like na kailangan niya magpa-psychiatrist, go ahead and magpa-psychiatrist siya. Wala namang problema doon. Wala akong inherent na problema doon. Pero sana lang, wag niyo na lang i-post yung mga ganitong bagay. Kasi parang, in my opinion, again, yung level of gaslighting kasi, sobrang next level talaga eh. Kasi like, hindi naman namin kailangan malaman na magpapapsychiatrist kaya. Ang kailangan namin malaman, that you have accepted na nagkalat ka ng fake news. Isa ka sa mga nagkalat ng fake news, tas kilala mo pa yung dalawang biktima or yung dalawang mag-irog na pumanaw, di ba? Yung isa kasi hindi niya kailangang pumanaw eh. Yung isa kasi, kung may inherent problem yung katawan niya, we don't know that. Hindi pa lumalabas yung autopsy. Pero ang point doon, ikaw ang dapat mag-ingat kayo sa mga sinasabi niyo, okay? Eto, be kind. Ayan. Now, ito kasing be kind na to mga Lods, this is actually a reference kay Eman Atienza. Na-recognize ko kaagad yan kasi yan yung, yung last words niya doon na sinambulat ni Kuya Kim doon sa post niya na sobrang viral yon, yung be kind na yan. Ngayon, understandably naman, okay lang naman na na i-take care of your mental health. Pero ang akin lang, kung magso-social media ka kasi, kailangan responsable ka sa pinopost mo. Kasi, ang nangyari dito kay Valentin Rosales, teka lang, ngayon nawala. Bumabanat din kasi siya sa mga ibang influencer, and yun nga yung pag-topic natin for today, si Bea Bores. Pero I wanna give you a better context dito para para magets nyo kung bakit nakakainis to at parang talaga pang siya yung nabiktima rito. You're not the victim here. Wag mong ilagay sa iyo yung spotlight kasi hindi naman, alam mo yung pinag-uusapan ka ng sandamakmak na tao ngayon kasi nakakainis ka na mukha. Diba? Napapamura na naman ako. Eto, hindi maganda lahat na nangyari at nabalitaan ngayon sa social media. Bumalik ang past trauma ko because of this incident. Yun nga yung nangyari sa kanya kay Dacera. Sobrang hindi ko din alam anong gagawin ko. My psychiatrist advised me to stop using social media muna. Exactly. So, pero anong ginawa niya? Nag-post pa rin siya. This will be my last post for now. Appreciate ko lahat ng nangumusta sa akin. Those who check up on me with those kind words. It helps me big time. Super thank you, my loves. Alam mo yung spotlight kasi nito. Yung spotlight nito is supposed to be na kay Ivan and na kay Lima. Kay Gina. So, ang nangyari, lumipat sa kanya. Siya na ngayon yung pinag-uusapan ng tao. Kasi parang hindi niya na-realize kung ano yung damage na nagawa niya doon sa reputation ng isang tao. 'Di ba? Ay nako, it helps. Super thanks my loves. Also, I'm sorry because I failed to do factual checking before posting on social media as a friend's initial reaction na dala lang ako ng emotion. Wala na, damage na yan. Kasi may una ka pang post na sinisisi mo yung mga nag-share or mga naniwala sa'yo, di ba? That's the point there. Kaya ka nga kinall out. Kaya nga tayo nandito sa sitwasyon na to. It's because of that eh. Just a reminder for everyone, let's be kind. Dahil we don't know what others is going through right now. A little bit of kindness goes a long way. Si Eman pa, maiintindihan namin. Kasi si Eman ay, she took her own life, di ba? And she is suffering from, ikaw siguro meron ka namang sigurong, hindi ko alam, pero nagpa-psychiatrist ka. Ang psychiatrist kasi usually ang ginagawa niya, dinadiagnose niya kung ano yung pwedeng mental health concerns mo, and then nagre-reseta sila ng gamot for that. Ang psychologist naman, they actually talk to you longer to plan kung paano mo ima-manage yung emotions mo. Yung isa, based on medication yung therapy niya, yung isa naman based on more on lifestyle change, yung ganon. So, ganon yung difference ng psychiatrist at saka psychology. So, siya sa psychiatrist siya pumunta, probably diagnose siya ng something, di ba?
malamang may yung traumatic experience, yung PTSD na tinatawag, mga ganun yung linya niyan eh. So as far as I know, kasi of course, sa education kasi, education major ako, alam niyo naman siguro yan eh, and professional teacher naman ako. So alam ko yung mga basic ng ganito, 'di ba? I'm talking about this out of my siguro masasabi nating expertise ko rito, 'di ba? Pero again, gets ko naman yung pinagdadaanan niya. Pero sana lang wag niyang ilagay yung sarili niya sa gitna nitong issue na to, because you are not the one that na supposedly naapektuhan ng sobra dito. Now, again, ayan, bye muna for now. Always remember, be kind. Tapos ayan na yung mga kind messages sa kanya. So, ang nangyari dito, parang siya pa yung naging victim. Ayan, a bit too late. Wag mo sila pansinin. Wala naman sila. Ang gulong-gulo kami sa personality mo, babe. Pati yung mga kaibigan niya, binabanata na rin siya. Kasi, ang pwede lang makapag-comment dito, yung mga kaibigan niya. So, yun nga. Pati yung mga kaibigan niya, hindi okay sa kanya. And if you look at the share post, yun nga. Ayan o, hindi ikaw pa yung victim ngayon. Yun nga yung point ko, mga lods. Now, ano yung circle, no, bakit tayo si-circle back to Bea Bores? A few months ago kasi, binanata niya si Bea Bores. Ako kasi, ang tanging komento ko lang kay Bea Bores dito, yung kay Brute. Kasi si Brute kasi pinanonood ko sa TikTok yun eh. So parang, napaganon lang ako, alam mo yun, pero akala ko kasi, study first si Bea or career first. Yung pala, medyo mo jowa na sa Gedli. Pero decision niya yan eh. Buhay niya yan eh. Yan yung trip niyang gawin eh. Kung ano man yung nakita niya dun sa lalaki na yun, na hindi niya nakita kay Brute na in-study first niya, bahala sila, di ba? Hindi ko na concern yun. Pero napaganon lang ako, di ba? Hindi naman ako nag-content dun eh. Nakita niyo ba, di ba? So, hindi. Nakakagulat kasi very young si Bea. Ang ine-expect ko parang yung Andrea Brillantes route, yung kanyang pupuntahan. Pero etong si Valentin Rosales, binanatan ng sobra si Bea. Dito iikot yung storya natin eh. Kaya nakakainis talaga siya eh. Alam niyo yun, okay sana kung hindi ka bumabanat eh, di ba? Tapos nagpapabiktim ka, okay sana kung ganun eh, di ba? Kung walang ganun eh, okay, binanatan ako, tatanga-tanga kasi ako, okay, gets ko yun eh. Walang problema dun eh. Or at least man lang, kung below the belt talaga yung banat dito kay Valentin Rosales, sige, gawin mo yung dapat mong gawin. Pero, eto kasi, self-inflicted eh. Ikaw yung nag-post eh. Kakilala mo pa yung mga yon. Bakit hindi ka muna mag-research, di ba? Kakainis eh. Anyway, ito yung sinabi niya kay Bea Bores. Babasahin ko ha. Proud ka pa sa pagiging haliparot mo. Apakalande kasi dagdag ka na naman sa bayarin. Okay? Feeling mo maganda ka? Well, maganda si Bea. Putang ina. Lalabang ko yan ng pustahan na pitikan ng itlog sa atin dalawa. Ay, hindi, lugi ako doon. Baka kasi may gawin ka sa itlog ko eh. Pero ang point ko rito, mga lods, maganda si Bea. Diyos ko, kung hindi pa maganda yan, ano pa yung maganda? Ganun na lang. Linawin ko lang, iiwanan ka lang din ng lalaking yan para sa mas maganda siya nga. Di nag-iisip. Panay arte ang inaatupag. Hindi, kasi hiwalay yata sila niya ng lalaki. Pero, it's young love eh. Ito lang ang masasabi ko sa inyo. Tip ko lang sa inyo. Pagka young love kayo, usually naman nagkakaproblema yung mga ganyan. It's promise ko sa inyo. Your hormones are at peak diyan sa mga edad yung sa mga young lovers kayo. So you tend to do irrational behavior because of those hormonal changes na nararamdaman nyo sa katawan nyo. At least I can say that biologically speaking. Pero pag tumandaan na kayo, kumakalma naman yan eh. So pero hindi pa rin guarantee kasi meron pa rin mga emotionally immature na tao pag tumanda ka na. Katulad ditong si Valentin Rosales. 'Di ba? Lalaki ka tapos babanatan mo yung babae ng ganyan, 'di ba? At saka buntis pa, 'di ba? So alam mo 'yon, kiningini. Kiningini. Proud ka, proud ka ipa-billboard mo, ipalaminate mo tapos isabit mo sa labas ng gate nyo kung gaano ka kakate.
pumatol sa lalaking tinikman ka lang siya. Hindi naman natin alam yung between him and yung baby daddy niya, di ba? Malay mo, they are in love. Hindi mo masasabi yan. Again, it's young love. Palibasa kasi, walang pumapatol sa'yo. Okay, number 1 yun. Number 2, hindi ka mabubuntis. Tsaka number 3, hindi ka na nga gwapo, hindi ka pa naturally na gwapo. Tapos nagpa-aesthetically change ka pa, masasabi ko pa rin na milya-milya yung layo sa'yo ni Bea at saka nung yung boyfriend nakita ko naman hindi naman masasabi nila medyo hawig daw ni Boy Tapang, pero hindi naman siguro. Meron sigurong nakita si Bea Bores doon, aside from kagapuhan, kasi I would imagine yung circle ni Bea Bores has so many artista na gwapo. 'Di ba? As in, yung mga Piolo Pascual level, mag-agree tayo doon. At yung kanyang jowa ngayon ay siguro hindi talaga papasa bilang star magic artista. O doon na lang natin ilagay para mas maganda yung konteksto ng argumento ko. 'Di ba? So, pero between yung boyfriend ni Bea at saka ikaw, palagay ko naman mas gwapo yun. Partida, hindi pa yung nagparetoke tulad mo. Diba? Talaga itong tao na to talaga. My God, alam nyo, nakakainis tong mga ganitong klaseng tao talaga, men. Like, ending sila pa yun. Parang sa kanila umiikot yung mundo. Diba? Parang ganun hindi na nahiya Kaya naintindihan ko si Bea. Alam mo, usually naman, hindi ko kino-cover itong mga ganitong issue na alam mo yon yung ganito, yung gigil ng isang tao i-highlight ko kasi ka-highlight naman talaga, di ba? Naiirita ako dito sa syongit na to. Hugis bilao muka. Kala niya maganda siya. Bata pa lang ngayon na hindi ko na mabasa yan. Pero ang point dito, yan nga, tinawag daw niya si Bea as yun nga, slut and stupid. Following her pregnancy revelation. Kasi nga, meron, hati kasi yung reaction ng tao niya din. Pero ako, it is what it is, na in love si Bea dun sa tao na yun. For whatever reason, sabi nga nila, love moves in mysterious ways, di ba? And wala namang, when you're in love, rationality goes out in the window, di ba? Ano yun? Di ba? Ang daming yung feeling ng, siguro, in my life, ayokong pagkwento tungkol sa akin. Pero, I mean, it's a fun idea. It's a fun feeling yung pagiging in love. Kasi everything else throws out in the window. But I wanna quote isang scientist na napanood ko. I forgot the name of the scientist kasi ang topic nun, yung how big the universe is. Kung gaano kalaki yung universe. Tapos, and how meaningless is life is relative to the scale of things. Kasi ganito, yung evolution ng universe kasi, it takes hundreds of millions of years to happen. Halimbawa, the birth of a star to the death of the star. 'Di ba? Yung formation of a planet, it takes billions of years to get to where we are right now. And we are just a blip. Actually, hindi nga lang tayo blip we're not even a drop of water in the grander scale of the cosmos. Napaka-insignificant natin ng buhay natin relative to the scale of the universe. Pero when you think about it that way, kaya tingnan nyo yung premise ng Rick and Morty, kasi favorite show ko yun yung meaninglessness of life relative to the grander scale of the universe. Pero sabi ng scientist na yun, and this is not Rick ng Rick and Morty. This is this scientist that I've watched. Nagkaroon ng meaning yung buhay niya because of his family, because of his love. Love for his wife, love for his children. And si Bea, mararamdaman niya yung pagmamahal na yun through her daughter. Ikaw hindi. Pukin ng ina mo kasi. Mukha kang cart titan, sabi ni Rizzy. Minuto. Ayan. Sabi nung ni Rizzy yan, hindi ako sabi niya kamukha daw ni Cart Titan nito, di ba? Hindi ako nagsabi niya na baka kasi malibel ako Inano ko lang, ayan sabi nitong ni Rizzy, ayan 7.1k followers, shout out sa'yo, palakpakan. Ang ganda nun ang ganda ng litanya mo. Tapos,
May tukso sa dulo. Hindi naman ako yung nanukso, okay? Iko-qualify ko naman yun. So, ano yan, ito yung tinatawag natin na rebuttal ng taon eh. And, congratulations Bea kasi ano na to eh, yung maternal instinct na to eh, kasi talaga ang nanay pagka ganyan tumatapang yan eh. Be kind but you are a bully. Sorry ha, I never made patol to him before, but it's just so ironic lang how he demands kindness but you're not even kind. God damn. God freaking damn, son! Ito yung pinakamalupit na put down na narinig ko sa isang nagbubuntis na babae. Okay sana kung ano to eh, kung ako to at ako yung nag-put down ng ganito yung isa eh, di ba? Parang magigets mo, putay na si Bea Bores, yung pare, oh. Is smackdown! Parang ano eh, para siyang si Levi, di ba? Tapos kalaban niya si Cart Titan. Oh my gulay, di ba? Burado sa earth eh. De, may point naman kasi sa Bea. If you want, kindness begets kindness, okay? Meron ka bang tinatawag nating para at least meron bang amor sa'yo yung tao para at least you ask for kindness kahit konti dun sa mahabang karir mo. Tandaan mo, ikaw Cart Titan ka, sabi ni Rizzy. Sabi ni Rizzy, nagpakalat ka nung Slurpee na issue nung kakamping days, diba? Ikaw, naalala kita eh. Kinover ko yun eh. Kapal ng mukha mo eh. Nabash ako dun eh. Kasi tatanggol ko si Lenny eh. Inang-ina ka, yung pala, hilig mo fake news. Sana magbago ka na, diba? Ina ka. Anyway, congratulations, Bea Bores. Panalo ka dito sa content ko na to. Gaga mga lods.